Let's all stand. Siguro tumayo ulit tayo para maging masigla. Can we read this all together? Verse 25. Everyone who enters an athletic contest Our loving Father, we truly honor you and thank you, Lord, for a wonderful place because you are a wonderful God. That you have made us, Lord, to engage ourselves to study deeper in your word. Even in this Bible study lesson, we pray that the Holy Spirit will anoint us with your wisdom, with your knowledge and understanding, even thus thy servant only will be used to speak thy word coming from the very heart of your message. And Lord, continue to give us new revelation, knowledge, and understanding. We also pray that you will strengthen us, cover us with the blood of Jesus even in this place. We just want to honor you, Lord God, in everything that we will do tonight. And we just want to thank you for every good thing that thou hast prepared for us today. This is our prayer in the most precious, the sweetest, the highest, and victorious name of our Lord Jesus Christ. And everyone say, Amen. You may be seated. Praise the Lord. So sa ating introduction, sabi nga dito na the Bible metaphors use sports as an example for how to live out our Christian walk while we are here on earth. Pag tinignan mo yung sinasabing metaphor, maraming letters si Paul na nababasa natin na our Christian walk is like running a race, di ba? Marami kang makikita na ginagamit niya yung athletics o yung sports activity as a Christian walk. And we have to, sabi nga niya, we run in a race and we have to finish the race. So yan po yung mga biblical scriptural reading na makikita natin. So maganda rin pag-usapan natin na why Paul tried to use similarly the same thought. Katulad ni Jesus Christ, ang ginagawa niya pag naglalakad sila, nagbibigay siya ng example sa nakikita niya around the place. So, sabi dito, as followers of Christ, we are separate from the world because our sins have been forgiven, but we still must live in the world and among non-Christians. While we are exposed to sport activities, we are to be witnesses to non-Christians of the freedom and joy that comes from the love and forgiveness we experience through our relationship with God. So, ibig sabihin, hindi lahat ng nakakalaro natin ay Christian. At masasabi ko nga, mas marami pang non-Christian. How do we witness to them? How do we relate to these people? Nakadepende nga yan sa ating pagkakristyano na rin. Kaya maganda pong pag-usapan to. So, icebreaker natin, since we have freedom to engage in sports activities, is there anything you think should a Christian be careful about? Yan, sino gusto sumagot? Kasi wala naman tayong pinagbabawal na sports talaga. Mali pa lang yung gambling. Iba yun. Iba yung gambling sa sports. So, meron bang naisip kayo bilang Christian na parang something that you have to be careful or mag-iingat ka kapag nasa sports ka na ganito o may mga tao kang na-encounter through your sports activities? Sino gustong sumagot? Sir Joanne, please. Yung emotion, hindi po pwedeng mataas ang emotion mo dyan sa pag nag-engage ka sa sports. Otherwise po, makakapagsalita ka po ng hindi maganda or makakakita sila ng action mo na hindi maganda, meron pa rin po matitisod. So, be careful po doon sa... Yan. So, maganda po yung point na yun na pwedeng makatisod tayo because of our emotion. How do we express our emotion when we are in sports? Sino pa po? Anything else? Sister Sharon? Pwede din po yung pride natin na
instead of fellowship, ipakita na tayo yung magaling, tayo yung the best dapat. And ayun din, pwede din po itong maging cause of discouragement or makatisod sa iba. Na instead po na yung iba din give way sa kapatid natin, parang dapat pakita natin yung tayo yung magaling, tayo yung best. So ayun po yung pride. Ayan, oo. Palamaan natin ang Panginoon. So, magandang point din yan kasi nga pala yung pride, hindi wala nakakita nun eh. Pero pwede mong i-express yun outwardly through your game, di ba? Na hindi mo alam, pwedeng nagkakasala ka sa Lord kasi it's out of your pride. It's not for the glory of God, di ba? For your own glory pala yun. Self-glorification ang tawag. So, magaganda po yung point na ating napag-usapan. Sabi po dito ng dalawang verses, na ating binasa, everyone who enters an athletic contest practices self-control in everything. Maganda ka din sinulat ni Paul, no? Sabi niya, pag nag-engage ka sa sports, dapat may self-control ka. Hindi lang sa ibang bagay, sabi niya, in everything, you know? Diba? Sabi niya, self-control in everything. So, ibig sabihin, pag ikaw ay Christian, talagang maging maingat tayo. Pag sinabi in everything, paano ka ba magsalita? Baka nung hindi pa Kristiyano, iba ka magsalita pagdating sa sports, di ba? Iba ka gumalaw pagdating sa sports. Paano ngayon kung Kristiyano ka na? Di ba? So, but we run to win a prize that never fades. That is the way I run. With a clear goal in mind, that is the way I fight, not like someone shadow boxing. So, ang unang lesson dito, Christian goal is the prize that lasts. Kasi, nung hindi pa tayo Christian, ang goal natin noon, maaaring trophy, medal, or money prize, or prize money. Na, biblically, pwede natin sabihin na you can gain those material things, but ang tinuturo sa atin dito, we have to gain those prize which lasts. Ibig sabihin, there's something in between spiritual. I consider natin na prize. Kasi pag inisip lang natin yung prize dito sa mundo, it will be just temporary. Mawawala rin siya. Marami kaming trophy iniwan sa kabilang pila eh. No? Tinapon na namin kasi nga hindi siya naglalast. No? Gusto natin mga trophy o prizes yung mga naglalast. Sabi dito, Paul compares the Christian walk to competing in a sport in that it requires self-control and discipline. Yan po rin sinasabi sa 1 Corinthians 9. Pakibasa itong verse. Sabihan natin, Sister, ando na siya, Sister May. 1 Corinthians chapter 9 verse 24, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? But run in a such a way as to get the prize. Yan. So, maganda yung sinasabi ni Paul, di ba? Lahat ng tumatakbo, gusto nila magka-premyo eh. Di ba? Pero pag tayo Christian, ang iniisip mo yung premyong pangmatagalan, premyong walang hanggan. Ang iniisip ni Paul dyan, yung spiritual purpose. Bakit ka tumatakbo? Bakit ka nag-join ng sports? Is it for God? Is it for yourself? Or is it just for glory? So, mahalaga po yan. So, yan yung, tignan natin yung point na yun. As Christians, how do you feel the difference if you or your team loses in a game? Ayan, ito, Kristiyano na tayo. Dati siguro, pag natalo tayo, ang feeling natin, baka gusto natin lapitan yung yung referee, yung ampal, yung table official, o kaya yung kalaban natin. No? Eh ngayon, sino gusto sumagot dito? Pag natalo na tayo, anong feeling natin? Sino gusto sumagot? Wala pa lang natatalo rito, no? Laging panalo. O yan. O, si Dico Nugget, tumatawa eh. Nalala ko lang po nung natalo kami last year. Siyempre po, as a team, and as an individual din, as a player, siyempre malungkot kasi
every player wants to win and every team wants to win, di po ba? You play to win, parang ganun nga eh. So pag natalo, siyempre malungkot. Pero as a Christian player, as a Christian within a team, sana yun nga, na matalo or manalo, masaya pa rin kasi we play for the Lord naman. Hindi naman just to play and win and then be prideful or whatever. So, sana yun yung makita sa ating lahat sa dating na mga palaro natin. Yung pride ay mawala, kundi palitan ng kasiyahan lang sa puso na maglaro, matalo man or manalo, yung kaligayahan ay nandun sa ating mga puso. Yan, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So, dapat hindi ka lang masaya pag panalo, di ba? Dapat mas masaya ka pag natalo. No? So, yung mga sa katawan mo, dapat mas masaya ka. Diba? Give chance to others. Yan o, tama. Sabi po ng verse 27, no, I keep on disciplining my body, making it serve me so that after I have preached to others, I myself will not somehow be disqualified. So sabi dito, too many players as amateur or professional athletes do not live up to the model of an athlete presented in the Bible. So ano yung point na to? Christian must play by the rules as model. Ito yung minsan yung talagang minsan nakakahiya. Yung minsan pag Christian ka na, marunong ka pa rin magdaya. No, yung marunong ka rin magpalusot. Christian ka na eh. Dapat iwasan na natin to, di ba? Kasi parang naisip natin na wala bang nakakita sa atin. Pero nakikita pa rin tayo ng Panginoon. Di ba? Yung dala-dala mo pa rin talaga yung integrity mo as a Christian that you play by the rules. You play because God is watching you. Amen? So, basahin natin yung 2 Timothy 2:5, kapatid. 2 Timothy chapter 2, verse 5. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. Yan, sabi ni Paul kay Timothy, walang athlete na tinitignan o dapat manalo maliban na sumusunod siya sa rules. Diba? Dapat tayo mismo as a Christian, we are role model. Sabi mo sa katabi mo, dapat role model ka. Ha? Yeah. Next, can anyone share of any sports event won by your team or observed from others due to cheating the rules? How do you feel as Christians? Paano kung yung team mo na parang nandaya ng konti? O kaya nakakita ka ng may nandaya? Christian ka na, ano pakiramdam mo? Sino yung sumagot? Si Seki. Ayaw, magkakabulgara na ngayon, ha? Magkakabulgara na ngayon. Nasa sports retail, very active po yung company namin during Dubai 3030. So, within the team, nagko-compete po kami and at the same time, we are competing also sa mga companies. So, nung mga 4 consecutive years na, meron po kami kasama na isang cheater na nakakapag 110,000 steps siya in a day. So logically, scientifically, statistically, hindi talaga siya possible. Kasi nagtatrabaho siya, pero paano siya nakaka 100,000 plus steps in a day? So syempre, hindi nila kina-question, pero lahat, every day, pag nakikita yung stats niya, nagsasalita. Parang, and at the end of the day, parang 4 consecutive years din na nananalo kami sa company category dun sa ano. Pero for us, we do not feel happy enough. Parang hindi ba 100% yung victory? Kasi alam mo na someone in your team or within the team is cheating. So ayun po, sa akin din talaga, at the end of the day, minsan parang hindi namin makorek. Pero at the same time,
although we are victorious sa paningin ng iba, pero inwardly, lahat po kami parang we feel frustrated and really unhappy about it. So ayun po, yun po din, hindi lang po ako as a Christian, pero at the same time, collectively as a company, dahil we know po in sports na lahat din is giving their best, pero dahil may isang tao na talagang parang harapan na nag-cheat, you cannot really claim that victory. Ayun po. Yeah, bakit hindi mo ma-enjoy talaga eh, no? Kasi alam mong may daya ng konti eh. Ayan. Sino ba yung gustong mag-share ng mga mandaraya? Wala na, ayun na. Takot na. Sabihin natin, sige. Point number 3, sabi dito, Christians are encouraged to finish strong. Sabi nga ni Paul kay Timothy, chapter 4, verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Pag tinignan mo, pati yung encouragement ni Paul, parang nasa athletics ka, di ba? Kasi fight the good fight of faith. Pati yung pananampalataya natin, dapat makipaglaban ka. Di ba? Kapag may katwiran, ipanalangin mo. Ganun, fight the good fight of faith, di ba? Hindi yung kapag may katwiran, ipaglaban mo, di ba? Panalangin mo, di ba? Sabi dito, finish strong through endurance and perseverance and exercise themselves spiritually. All of these attributes not only help us excel in our athletic career, even in our spiritual walk. Sabi nga dito, pakibasa doon, 1 Timothy chapter 4 verse 8. Ito na lalagay yan. Chapter 4, verse 8, for suffering is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for the present life and the life to come. Yan, praise the Lord. So, pagdating sa sports, dapat hindi lang natin siya tignan na purely physical, sa totoo lang. Bilang Christian, dapat tignan natin siya as a good motivation of spiritual purpose. Maraming athletes sa panahon natin ngayon na mga Christian sila. Ako nga nagugulat eh, lang mga boksingero, pag nanalo sila, sabi nga ganun, praise the Lord, Jesus Christ. I'm a born-again Christian. Yung ano na sila, very open. No? Na, may nung bata pa ako, napapanood ko yung si Carl Lewis. British runner siya. Magaling siya sa sprint. Kunyari, 100 meter dash, 200 meter, siguro tumakbo rin siya ng 400. Naging ano ko rin siya dati kasi sabi ko napakabilis nito tumakbo. Dati pala siyang atheist, hindi siya naniniwala sa Lord. Pero dumating sa life niya na siguro may nag-introduce sa kanya kay Jesus Christ. Tapos, naging Christian siya. At nung naging Christian siya, dahil very active sa sports, magaling siyang tumakbo, ginamit siya ng Lord na sa sports kung saan siya na may role na tumakbo, nag-i-excel siya doon at dahil nakilala yung pangalan niya, gumawa pa siya ng mga libro. Maraming na born again na British dahil sa kanya, kay Carl Lewis. So, dala-dala niya yung spiritual purpose. No? Hindi lamang physical. Dapat ganun din tayo. Di ba? Kahit may invite tayong, especially newcomer, laro tayong basketball, laro kayo volleyball, laro tayong ganitong event. Dapat may spiritual purpose kagad. Dali natin siya sa, hindi lamang siya manalo sa ating sports event, kundi manalo siya sa Panginoon. Amen? Parapakan natin ang Panginoon. How does your Christian faith affects or influence you in any sports activities? Bilang Christian, ano sa tingin mo ngayon yung nakaka-apekto sa paglalaro mo? Kung i-compare mo siya nung hindi ka pa Christian. Meron ba siyang influence or effect? Or wala? Diba?
Christian. Pero ngayon, Christian na tayo. So, how does your faith influence our sports lifestyle? Yan. Sino gusto sumagot? Meron ba? Si Brother Jomer, magaling ito. Tinuturo ka, Brother Jomer. Magaling ka daw sa basketball. Sabihin ni Brother Jomer, ngayon nagpapatalo na ako. Mas nagagalit daw pala. Kaya maraming ay, dito. Sa loob, maraming. Ayun po, nung matali po, hindi ba mainit po, mainit ang ulo ng ulan, nananakit. Pagka may mga gano'n na sinisigo ba o sinasaktan ka, babawiin mo lang siya. Ganun. So, nung nakilala na ako kay Lord, so lahat ng mga games kung maaari, walang nasasaktan, walang nagbabayan, walang mga nangyayaring mga ulangan. So, bago maglaro, so, kagaya ng ginagawa natin ngayon, na bago maglaro ay share ng word ni God at with prayer, yun po yung ginagawa natin ngayon. At katapos ng laro ay lahat po ay mabuti. Amen. Pero maganda yung mga sinabi ni Brother Jomer. Lalo na yung totoo yun, yung pag hindi ka pa Christian. Parang halos hindi may iwasan yung gaganti ka. Sa totoo lang. Pag nagawa ka ng bola, parang naano ka ng pride mo eh. Ba't ako nakagawa nito? Parang habulin mo yun. No? Gaganti ka. Agawan na, pipilitin mo na dahil mapakol ka pa. Kasi nahihiya ka na nagawa ka ng bola, gano'n. Pag nasigo ka, tama yung sabi niya, sisiguin mo siya, 2 sigo pa. Pag napatid ka, naku, tutulak mo yan sigurado susunod. So, may espiritu ng revenge, parang gano'n eh. Pag hindi ka pa Christian. Pero praise the Lord, katulad na yung sinasabi ni Brother Jomer, pag Christian ka na kasi, mayroong sense of accountability. Parang ayaw mo masaktan yung kapwa mo, ayaw mong pagtawanan kayo pareho, parang yung fear of God, dala-dala mo siya eh. No? Kaya, meron din kasama na gusto mong i-lead muna sa prayer bago kayo magsimula maglaro, mag-pray kayo. At pagkatapos yung maglaro, mag-pray uli kayo. Yun yung magandang influence as a Christian. Siguro, Brother Marco, ito kasi pinag-usapan namin, no? Siguro si Brother Marco, dati, tumatalon pa yan. Ngayon, hindi ko na siya nakita tumatalon eh. Ganun-ganun na lang siya eh. Bakit nanunungkit na tayo? Oo, nanunungkit na lang siya ngayon eh. Dati siguro, dadagan pa siya. So, iba kasi yung influence ng pagka-Christian. Amen ba? Amen. Praise the Lord. So, point number 4 natin, sabi dito, Christian must avoid allowing sports idol. Ito na, malatamaan dito. Sabi ng 1 John chapter 5, verse 21, Dear children, keep away from anything that might take God's place in your hearts. Oftentimes, sabi nito, athletes become so passionate about their sport that it becomes their identity. They make it a priority over everything else, including God. In addition, sports fans become obsessed to the point of neglecting their families and harboring hatred against fans of other teams. Christian athletes must be different if they want to be witnesses for God. So dito, kinukorek tayo yung sports idol, pwedeng ikaw to eh. Yung tinataas mo yung sarili mo, parang maraming, sabihin na natin, bumilib sa'yo. Para maging quote-unquote idol ka nila. Or pwedeng may sports na
magaling na ina-idolize mo. Hindi mo alam yung puso at isip mo, hindi pwedeng makawala sa yung mga scheduled games niya. Lalo yung mga championship, yung mga write-ups, tapos sumasali ka pa sa Facebook, no? Like, no? Send. No? Kasi idol mo nga, no? Pero sabi niya, may kasalanan din pala yung point of obsession na baka mas priority pa siya kaysa sa mga God-given time to honor the Lord, worship God. Mas atin ka ba ng laro niya o may worship service kayo? Mas susubok yung pananampalataya mo. Di ba? So, yun po yung sinasabi niya. Basahin natin Galatians 1:10. Verse 10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Yan, medyo mabigat yung Galatians 1:10. Diba? Sabi niya kasi, ano ba yung pinipilit mong mangyari? Gusto mo ba yung mawin yung approval ng mga tao? Or yung approval ng Diyos? Diba? Are you a man pleaser or man pleaser or God pleaser? Diba? So sa sports, mahalaga to. Kaya minsan, sa totoo lang, kapag masyado kang passionate sa laro, kahit na hindi mo na kaya, pinipilit mo tuloy. Diba? Kasi man pleaser tayo eh. Gusto natin mag-please yung mga nanonood, yung teammates natin. Pwedeng masaktan tayo, makasakit tayo. Diba? Pero kung God pleaser tayo, well, wala na si Lord. Masyado o hindi. O matalo o manalo, at least, it is the will of God. You can accept it. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, ganun po tayo. Sabi mo sa katabi mo, please, wala tayong idol, Wala tayong idol. Ayan, so, tanong natin, how can we avoid any form of idolatry in sports? Or how can we please God than people? Ayan, sino gusto sumagot? Yung mga star player dyan, pwede ba sumagot? Si Miguel po ba yung tinatawag? MVP. How do we? Yan. Paano natin ma-avoid na any form of idolatry? Or how can we please God and people? Kasi meron talagang magagaling sa sports, pero di ba? Pero paano nila maiwasan yun? Yung kasalanan ng idolatry o kaya nag-please ka na ng tao. Di ba? Maganda itong pag-usapan eh. Yan. Sino gusto muna sumagot? Si Brother Brian. Yan. Recently po sa Pilipinas, marami na pong mga NBA players yung bumibisita po sa Pilipinas. Lastly, if I'm not mistaken, si Derek Rose po yung huling pumunta sa Pilipinas. Second po siyang NBA player. And there's this one time na may lumapit po sa kanya na fan po niya. And ipinakita po talaga sa kanya, meron po siyang tattoo ng mukha talaga ni Derek Rose sa kasama sa pagitan po niya. So, for them, it's just showing how they idolize a individual which is very well known sa larangan po ng basketball. But for us, bilang mga Christians, it's hindi lang po siya a bit extreme, but it's really an extreme na of way of showing how you idolize a person na. Kasi putting yung tattoo which is not pleasing sa Panginoon Diyos, putting it on your skin, and parang doon is na parang ang ine-exercise mo na doon is yung parang literal na idolatry na. Kasi hindi na siya talaga nakakalugod sa Panginoon Diyos. So we being Christian should be aware na kasi tayo minsan kahit sa sapatos, sa sinusuot po natin, yung mga ganong klase ng hindi natin nanonotice na parang nag-a-idolize na rin talaga tayo ng
In any sports po, hindi naman sa basketball lang, hindi lang sa volleyball lang. So, in any sports po, hindi natin napapansin, parang nagpa-practice na rin po tayo ng idolatry. And kagaya rin po na sinasabi ni Pastor, minsan pag nakita natin yung idol natin is medyo pinapas sa social media, nag-aado rin tayo, parang nag-express din tayo ng nararamdaman po natin sa nag-engage po tayo sa mga discussions, sa mga ganyan. So, one of those things that we should be aware and be conscious enough to know na bilang mga mananampalataya ng Panginoon Diyos, it's something that we should do. Yan, thank you very much. Palapakan natin ang Panginoon. So, magandang mga example lang. Minsan ngayon nakakalungkot, di ba? Kasi yung mga magigaling na player, paramihan ng tato, di ba? Kaya tuloy yung mga nag-idolize sa kanila, nagpapatato. Di ba? Nakakalungkot din kasi dati akala mo yung mga player may ipin eh. Yung pala mapuputi, kaya lang puro tato. Kaya pag malayo ka, maitim natin yung mukha kasi puro tato eh. No? So, buti na lang mga walang tato itong mga So, in our conclusion, sabi nga dito, true winners do it all for God's glory. Amen? So, sabi nga ng 1 Corinthians 10:31, therefore, whether you eat or drink or whatever you do everything for the glory of God. So, yung winning ay hindi lang yan na manalo ka sa laban. Yung winning ay isang attitude, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Ang pagiging panalo ay hindi lang sa laban yan. It never ends. Kasi pag Christian ka, winning must be an attitude. Yung kahit na natalo ka, ang winner, masaya pa rin. Diba? Pero yung walang winning attitude pag natalo, naku, hindi makakausap yan. Tapos yung mukha niya, naku, hindi mo maitodrawing. Diba? Hanggang umuwi yan, nakapaan, dala-dala yung rubber shoes. Yung puso niya, hindi matanggap, di ba? So, hindi tayo gano'n. Sabi sa katabi mo, hindi tayo gano'n, ha? Ayan. Kasi sabi ng Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. So lahat na tayo winners. Wala naman tayo pinaglalaban sa sports eh. Kasi panalo na tayo dahil sa Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So sa ating, basahin natin ating prayer. I pray that we are truly reminded how to be true Christian even in all sports activities, whether as players or audience. I pray that we can exercise our true faith in engaging ourselves to be more pleasing to God than the people around us and to give all glory to God whether we or